Another day, another J. Fern's wife story. Inuwi na nga muna dito ni J. Fern sa bahay namin yung nakipagbugbugang stag. Bugbog din kasi ang katawan nito at kailangang magamot para hindi siya magkasakit. Hindi muna itinali ni J. Fern at dito muna niya sa fly pen inilagay. Nakakatakot ang matalitang stag nito. Golden boy ito. Ang anak ito ng golden boy Gilmore. Nabugbog nga ang katawan ng manok na ito kaya soft diet ang pinapakain namin sa kanya. Amoxicillin forte din ang pinapainom ko sa kanya dahil ang amoxicillin forte ay meron yung paracetamol para mawala ang sakit ng katawan. Crumble o kaya saging lang muna ang pinapakain namin sa kanya dahil baka hindi siya matunawan kapag merong grains. Hindi ko rin siya binababara ng painom at baka sipunin. At habang pinapakain ko siya ng saging, nakisalo na yung isang cockerel na alpas. Palibhasa sinanay namin silang pakainin ng saging kaya matakaw talaga sila sa saging. Hindi niya titigilang tukain yan hanggat nakaandot sa kanya ang saging kaya inilipat ko naman dito sa kabilang fly pen. Kailangan kontrolin ang pagkain niya at baka maimpatyo. Ito namang inahin dito sa kabila ang sinubuan ko. Ito namang mga sisiw na galing sa brooder ay ngayon lang pakakainin ng saging. Ganyan sila sa una, ayaw nilang kumain. Tinitingnan lang nila ang hawak kong saging. Gutom na yung mga sisiw na yan, pero ayaw nilang tukain ang saging. Ganyan sila sa una, parang ayaw nila, pero pag natikman yan, ay tatakaw na yan. Ang tagal kong inaandot sa kanila ang saging, pero ayaw talaga nilang tukain. Maya-maya nga, naglapitan na sila, akala ko tutukain na, pero ayaw pa rin. Kaya ang ginawa ko ay initsa ko na lang ang saging sa loob para tukain nila. Pag natuka na kasi nila yan, sa susunod na bigyan ko sila ng saging, ay kakain na ang mga yan. Nakakatawa ang bilis na lumaki nito. Maya sikip na ulit sila dito sa kahon. Kapag gabi nga, sa kahon lang namin nilalagay itong mga sisiw na bagong pisa. Itong mga nasa multipurpose pen naman ay nilalagay din namin sa kahon ang mga sisiw. Maghahapon na maya-maya ang mga cockerels na alpas kaya kailangan na naming tanggalin ang mga sisiw na nasa multipurpose pen. Ilalagay na namin sa kahon at ililipat dito sa kabilang pinto para mabuksan namin ang pinto ng multipurpose pen para makahapon ang mga alpas na cockerels. Bukas lang ang kahon ng mga sisiw at ang nilalagay naming takip ay screen para hindi sila masuffocate. Pagkatapos nga naming ilagay ang mga sisiw sa kahon ay sinara ko na ang pinto ng multipurpose pen at kinuha ko ang sako at itatabing ko dyan. Tinatabingan ko ng sako yan para pag humangin hindi sila lamigin dahil bukas ang kahon. Ito namang mga baby pullets na ibinaba namin sa scratch pen ay inaakyat ko ulit sa multipurpose pen. Lahat ng paraan ay gagawin, wag lang silang madali ng pusa. Maya-maya nga ay nagumpisa ng maghapunan ang mga alpas na cockerels. Sikip na nga sila dyan sa multipurpose pen kaya nilagyan ni Jayfern ng mga hapunan. Lagi silang nagkakagulo kapag gabi na dahil nalalaglag ang ibang mga cockerels. Kaya dinagdagan ni Jayfern ng mga hapunan para hindi sila nag-aagawan. Laging hinahawakan nga ni Jayfern ang mga katawan nitong cockerels at tuwang-tuwa siya sa mga katawan nito. Anak ito ng possum sweater broodcock at white broodhen. Ito namang isang cockerels ay anak ng possum sweater at golden boy Gilmore broodhen. Malalaki na nga itong mga cockerels namin kaya hindi maiwasan yung iba ay talagang sa puno na nila gustong humapon. Kaya lang sinusungkit namin yan dahil hindi sila pwedeng humapon dyan at delikado sila dyan sa pusa. Yung ibang alpas na mga cockerels ay dito namin sa brooder nilalagay magdamag at yung ibang naka-scratch pen naman ay sa kabilang pinto ng brooder. Nilalagyan namin ng tabing ang mga brooder para hindi lamigin ang mga sisiw na ilalagay namin dyan. At para safe din sila sa pusa ay nilalagyan namin ng dagan ang ibabaw niyan para hindi masungkit ng pusa at makapasok sa loob. At nung papadilim na nga ay kinuha ko ang kalaykay para sungkitin yung tatlong cockerels na humapon sa sanga ng mangga. Madali lang sungkitin ang mga cockerels na humahapon sa sanga ng puno. Pinapahapon ko lang yan sa panungkit ko at pag humapon na sila ay dahan-dahan ko nang binababa at ilalagay sa multipurpose pen. Pagkatapos naman ay kinuha ko itong nakahapon sa bubong at ipinasok ko din sa loob ng multipurpose pen. Yung isang puting cockerel ay pagala-gala pa kaya maya-maya namin huhulihin. Ito namang isang cockerel na hawak ni Jayfern ay anak ng aming bagsik broodhen. Ano pala ito? Yung bagsik? Maya-maya nga yung isang puting broodhen ay doon na rin sa multipurpose pen humapon. Yung ibang mga sisiw naman ay sa ibabaw ng scratch pen humahapon kaya isa-isa naming hinuhuli.
Sikip pa rin ang mga cockerels kaya nagdagdag pa ulit ng hapunan si Jayfern. Nilagyan lang ng patpat ni Jayfern at itinali niya sa pinto ng multipurpose pen. Pagkatapos ay inihapon niya ang ibang manok para hindi sila nagsisiksikan sa hapunan. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!